Matanong ko nga kayo, anong ginagamit nyo sa tinola? Sayote o papaya? Anong gamit nyo ring dahon? Malunggay o dahon ng sili? Ano rin manok na gamit ninyo? Manok na 45 days o yung native? Shoutout naman sa mga nakikinig dyan ng mga kusinero, mga tagaluto sa mga bahay. Comment nga kayo dyan, anong ginagamit nyo kapag tinola? Ako kasi sa totoo lang, kung anong manok na available, edi yun yung lulutuin ko. Tapos kung anong available naman na dahon, edi ganun din. Kung may papaya, edi papaya. Kung may sayote, edi sayote. Pero kung papipiliin talaga ako, ang gusto ko, yung manok na nabibili ko sa palengke. Tapos dahon ng sili. Tapos sayote. Yan na kasi ang nakasanayan ko eh. Pero don't get me wrong ha, masarap din naman po yung native na manok. Yung papaya pati malunggay, sadyang yun lang kasi talaga ang nakasanayan ko. Anyway, siguro nagtataka kayo kung bakit tungkol sa tinola ang intro ko. Kung bakit, ay dahil sa tinola iikot ang kwento na ito. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Tawagin nyo na lang po kong Red Sir Paul. Nangyari po ito 2005 sa May Guimaras. Taga-Antique po talaga ako. At kung bakit ako napadpad ng Guimaras ay dahil noong mga panahon po na iyan, nag-aaral po ako ng kolehiyo sa may Iloilo. Nagbo-boarding house po ako dyan at stay-in po ako doon. Pero one weekend po, nag-aya pong isa sa mga kaklase ko na kaibigan ko rin po na magpunta sa kanila sa may Guimaras. At kung bakit naman po, ay dahil birthday naman daw po ng kanyang tatay. 50th birthday daw po, kaya engranding. Maraming handa, maraming inumin. Nataon pa nga na yung araw na iyon, saktong sem break po namin. Kaya't sino ba naman ako para humindi? Noong mga panahon na yan, sabik din ako sa mga ganyang event, sa alak, sa gala. Siya nga pala, si Johnny pala ang nag-imbita sa amin. Bali, isa sa mga matalik kong kaibigan si Johnny doon sa college. Groupmates ko po yan sa thesis. At first year pa lang, talagang malapit na kami sa isa't isa. Nung panahon pala na yan, fourth year na po kami. And by the way, baka makalimutan ko rin, kasama rin po namin dito si Oscar. Ka-groupmate din po namin sa thesis. Bale, kaming tatlo talaga yung magkakaklose simula first sem pa lang po ng first year namin. So, heto na nga. Mula po Iloilo, nagpunta na po kami ng Guimaras. Sa mga hindi nakakaalam, ibang island pala ang Guimaras kumpara sa Panay kung nasaan po ang Iloilo. Pero magkalapit lang naman po ito. Halos 1 oras o aabot ata ng 2 oras yung biyahe. Ngayon kasi hindi ko po alam kung ilang oras na. Sasakay ka po ng bangka o di naman kaya barko. Depende sa available. Dati kasi noong mga panahon na yan, malaking bangka po yung sinakyan namin. Wala naman naging problema sa paglalakbay namin sa karagatan. Mabilis din po kami nakabiyahe. At pagdating po namin ng Guimaras, ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa Iloilo, Antique, Capiz o kaya naman Aklan. Kumbaga panibagong probinsya, panibagong mga tao, panibagong kinalakihan at kung ano-ano pa. Pero mula po sa Pantalan, sumakay pa kami ng 2 jeep at 1 tricycle. Inabot din kami ng ilang oras bago po namin narating yung baryo nila Johnny. Masasabi kong simple lang naman po ang baryo nila Johnny. Maraming tao, may mga mayayaman, may mga mahihirap, may magagandang bahay, may simple, may pang alam mo na. Basta tipikal na baryo. Sa pagdating nga namin doon, agad naming nakita ang bahay nila Johnny. Masasabi kong isa sa mga magagandang bahay ang sa kanila. Halata naman kasing may kaya sila. Umaga pa lang po nang makarating kami. 8:00 kasi madaling araw po talaga kami umalis. At kahit umagang-umaga nga, marami na kaagad tao. May mga nagluluto, may mga nag-iinuman, may mga nagkakasiyahan na. At sa pagdating nga namin doon, sinalubong kaagad kami ng tatay ni Johnny, yung mama niya, pati iba pa nilang mga kamag-anak. Siyempre pinakilala kami. Maganda naman, welcome na welcome kami.
Masaya ang lahat. Pagdating nga namin, kain kaagad kami. Hindi pa luto yung lahat ng pagkain pero napakarami talaga. May lechon na nga kaagad eh. Kami naman tuwang-tuwa. Masayang masaya. Sulit na sulit ka ako. Sa buong maghapon po, wala kaming ibang ginawa kundi ang magsaya. Makipagbanding sa mga bago naming kakilalang kaibigan, sa mga pinsan ni Johnny. Si Oscar nga meron ng natipuhan na isang babae doon. Kaibigan daw ng pinsan ni Johnny. Napakamot na lang ako sa ulo. Hanggang sumapit na po ang gabi. Inuman na po nito. At doon naman ako umariba. Yun kasi ang pinakahihintay ko. Inom, kwentuhan, tawanan, kantahan. Ang sesi ako. Anli alak eh. Tapos ang sasarapan ng mga alak na available. Mga branded kamo. Marami na nga ako mga nakainuman eh. Mga dumating, mga umalis. Hanggang sa pagsapit po ng alas 10 ng gabi, iilan na lang po kaming natitira. Kami ni Johnny, Oscar, mga pinsan niya na mga kaidaran namin na marami-rami din. Tapos ilang mga matatanda. Ganun naman kasi talaga eh. Ang mga nahuhuli ay yung mga bagets. Sa mga panahon na yan, medyo nauumay na ako sa mga pulutan namin. Paano ba naman kasi puro karne? Lechon, lechon, lechon. Yung mga may sarsa wala na. Nabalot na at nauwi na. Lechon na lang talaga yung natira. Ako naparami na ako ng lechon eh. Yung tipong nakakasuka na. Gahanap nga ako ng sabaw eh. Pero maya-maya, nagulat na lang kami nang yung isang matanda na nakikipag-inuman doon sa may kabilang table. Bigla na lang may inilapag na maraming mangkok na may mainit na sabaw doon sa aming harapan. Lahat nga kami ay nagsigawan. Kasi parang pare-parehas kami. Sabaw ang hinahanap. Tama-tama nung. Nagdala ka ng sabaw. Ako nagluto niyan. Sana magustuhan nyo. Tinolang manok. Native yan boy. Nilagyan ko ng sayote. Nilagyan ko ng papaya. May malunggay din yan at talbos ng sili. Para walang talo-talo. Lahat makakain. Lahat kami ay natuwa. Ang lalaki ba naman kasi ng mga mangkok, tapos umuusok-usok pa. Siyempre kami naman kanya-kanyang kuha ng kutsara, kanya-kanyang higop ng sabaw, kanya-kanyang kain ng karne ng manok. Ang sarap ng pagkakaluto, maanghang-anghang. Ngunit habang humihigop kami ng sabaw at kumakain ng karne ng manok, nagulat na lang kami sa sigaw ng isa sa mga pinsan ni Johnny. Nasa bandang kaliwa lang po namin yun. Meron din silang mangkok ng tinola na pinagsasaluhan ng mga pinsan niya. Siyempre napalingon kami doon. Napapunta kami kasi grabe talaga ang pagkakasigaw. Alam mo yung parang pang-horror, ganun talagang tili eh. At paglapit naman namin doon, miski kaming tatlo ni Johnny at Oscar, napasigaw. Paano ba naman kasi? Doon sa may mangkok ng tinola, merong isang mata, daliri ng tao at ari ng lalaki. Walang ano-ano ay nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng iskandalo. Hinanap namin yung lalaking nagbigay ng tinola sa amin. Ngunit para siyang bulang bigla na lamang pong naglaho. Pinatakan ko lang naman po ng pati sili tsaka kalamansi. Tapos bigla po nagbago yung karne ng manok. Nalinti ka na. Mukhang aswang yung nagbigay ng tinola. Nayanggo kayo. Lahat kayo. Uminom ng kalamansi. Kanya-kanya kaming sigawan, sukahan at pitas ng kalamansi doon sa mga punong tanim ng magulang ni Johnny. Mabuti na lang, napalilibutan sila ng mga puno ng kalamansi at napakaraming bunga noong panahon na iyon. Kasi noong pinatakan namin ng kalamansi yung tinola na hinigupan namin ng sabaw, tang-ina, ganoon din, may karne din po ng tao. Kanya-kanya kaming sukahan. Imbis tuloy na mapasuka kami sa alak, doon kami napasuka sa karne ng mga tao. Diring-diri kami. Mabuti na nga lang talaga, maraming kalamansi at nadiskubre namin. Nung gabi nga na yun,
pinahanap yung lalaking nagbigay sa amin ng tinola. Ngunit, hindi na namin siya nakita pa. Base sa kanila, baka isa raw sa kaaway ng tatay ni Johnny ang lalaking yon. Yung tatay kasi ni Johnny, tatakpong barangay captain sa susunod na eleksyon. Baka kalaban yun o baka inutusan ng kalaban niya. Pero ganun pa man, mabuti na lang naligtas kaming lahat sa tulong ng kalamansi. Mula noon lahat na talaga ng kinakain ko, kahit sariling luto ko pa yan, ginagamitan ko na ng kalamansi. Kalamansi is life eh. First time ko lang din na-experience yun. Akala ko nga hindi totoo yung mga kalamansi, yung mga aswang-aswang. Pero yun eh, buti na lang talaga nakaligtas kami.